Mas mataas na raw ang kumpiyansa nating mga Pilipino sa ating mga sarili ayon sa isang sociologist. Kaya naman hindi nakapagtataka na lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na mas positibo at masaya raw ang pananaw natin sa buhay. May live report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, mas optimistic na nga raw ang mga Pilipino ayon sa pinakahulang survey ng Social Weather Station. At ayon sa isang sociologist, may nagbabago raw kasi sa ating lipunan, kaya nagbabago rin yung pagtingin ng mga Pinoy sa kanilang mga sarili. Naniniwala ako na 5 years from now, I will finish my postgraduate degree sa UP. Wish ko ay maunlad ang ating bayan. Gusto kong maging maunlad ang kultura ng Pilipinas dahil ang kultura ng Pilipinas ay napaka-kulay. Sana wala ng corruption. Okay. Tingin mo mangyayari naman? Hopefully sana. Gusto ko sana after 5 years matupad ko ang mga pangarap ko at paglingkuran ko ang kapwa ko Pilipino. Mas happy raw at optimistic ang Pinoy sa isang survey ng Social Weather Station o SWS na lumabas itong September 12. Mas maraming Pinoy ang naniniwalang uunlad ang kanilang buhay ngayon. Plus 27 ang net personal optimism nitong Hunyo kumpara sa plus 24 lamang noong Marso. Sa Metro Manila, pinakamataas ang personal optimism. Sunod naman ang Visayas na may plus 28 net personal optimism. Sa ilang bang bahagi ng Luzon, plus 27 ang net personal optimism at plus 22 naman sa Mindanao. Kung social class ang titingnan, mas maraming optimistic sa class ABC o yung mga mas nakakaangat sa buhay kumpara sa class D at E. Bulog ng langit sa papel na Carlos Salgan, cultural advocate na tiyempohan namin sa isa sa kanyang kilalang walking tours. Sa harap ng mga banyaga, ikinikwento niya ang the good, the bad, and the beautiful ng ating kasaysayan at ng ating bansa. Kahit may paminsan-minsang pasaring sa hindi kagandahang bahagi ng ating kasaysayan, marami pa rin daw tayong dapat ipagpasalamat. The Philippines should be proud of our talent. We should be proud of our resiliency. We should be proud of our even something as menial as like the quality of our coconut juice. I mean, seriously, our mangoes. I mean, like really, we really should start accentuating the positive because it's all around us. We just like to accentuate the negative because we keep comparing ourselves to other people. Sa kanyang Twitter account, nagtanong siya sa kanyang followers, ano ang gusto nyo para sa Pilipinas? Nakakataba raw ng puso ang mga natanggap niyang tugon. It was really sort of a review of the excellence of Filipinos and the careers that they choose. And also a review of the dreams that we have and that they're still very much alive. We've always been dreamers. We've always been dreamers. You know, hope is cheap. Hope is free practically. Para sa isang sociologist, mas nararamdaman na raw ng mga tao na tila mas marami ng oportunidad para sa kanila at hindi lamang daw dahil sinasabi ito ng gobyerno. Sa personal daw na buhay at dahil sa pagbabago ng panahon ngayon, mas tumataas ang kumpiyansa ng Pinoy sa sarili. At sa maniwala kaya't sa hindi, may kinalaman daw ang teknolohiya rito. People believe now, that people realize that we are connected to each other. Kapag ako may problema, I can always count on someone. Kapag may problema yung ibang tao and I think I can help and I'm ready to help, I can be for them. Okay. Ang pagiging konektado ng mga Pilipino ang nakakalagdag ng pagiging masayahin natin. You feel that you are in a family. You feel that you are not alone. Malawak na rin daw ang pananaw sa mundo ng mga Pinoy at mas marami na raw tayong role models, mga Pinoy na nagtatagumpay sa kabila ng simpleng mga pinagmulan. Will that people get inspired when they see people na umangat sa buhay? Jessica, kung ihahambing natin yung net personal optimism sa mga nakaraang administrasyon simula sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ika-4 na pinakamataas yan. Yung pinakamataas na net personal optimism ay yung panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Jessica? Joseph, nasa politika nga ba talaga ang ating optimism o likas sa atin? Kasi dito lang ako sa Pilipinas nakakakita ng mga nakangiti kahit may baha, kahit nakalubog na sa baha ang halos buong kamay nilaan nung Ondoy. Naalala mo? Habang tumatawid yung mga tao, nakatawa pa rin sila, no? Dito sa Pilipinas din, yung kahit halos bahain na tayo, okay pa rin. Hindi katulad sa Amerika, naalala mo yung Katrina, abay, nabaha rin sila at nag-riot na yung mga tao, no? Alam mo, sa atin kasi pag sa media, no, iisipin mo, baka yung kaligayahan ng mga tao ay nakadepende sa mga economic policies or sa klase ng politika sa ating bansa. Pero sabi nga noong ating sociologist natin nakausap,
mas pa yan sa mga personal relationships na meron tayo ngayon. Ang sinasabi ng sociologist is yung ating connection ngayon ay mas malalakas na dahil may iba't iba ng teknolohiya na available. We're connected more. Kaya yung ating pag-draw ng inspirasyon or ng lakas ay mas madali na makakuha sa mga kaibigan, sa pamilya at sa mga ibang tao pa. Okay, mas social animals kasi tayo. At strong ang familial ties. And dun sa That's mga correct. nagde-define ng happiness, 'di ba? Sinasabi nila yun naman talaga ang mga measures of happiness, kung kumusta yung pakikipagrelasyon sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan, 'di ba? That's correct. Kaya tayo ay, sinanong ko nga yung sociologist, malulungkot ba ang Pinoy? Alam mo, ang sagot mukhang imposible kasi even in the deepest or mga pinakamahirap na bagay or pinakamahirap na mga experiences ay nakakangiti pa rin tayo. At ginagawa natin ng joke kahit yung mga trahedya. That is correct. That is very correct, Jessica. Okay, joke only. Maraming salamat, Joseph Moro.